So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende po yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling informations na ipinapakalat ng mga fake news spreaders ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ng mga fentanyl vloggers mga kababayan. Yes, dapat sila sasagutin. Bakit? Kasi pagayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos Administration sa katakala mga kababayan, ang kanilang mga paninira ay maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So, dapat sila sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pinagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kabibahay na social media. So, magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Saturday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, alam na ho nating lahat na kung saan, i-check muna natin dito kung sino yung mga kapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. So sila po yung tinatawag po ng mga keyboard warriors mga kabayan. At nandito sa listahan, ang nanguna po, si Ma'am Maria Midasiplon, meron siyang 66 na mga comments. Nandiyan po si Ma'am Shane Siban, meron siyang 61 na mga comments. Eduardo Cartera, meron siyang 59 na mga comments. Robel Ferrer Official, meron siyang 49 na mga comments, and Iying Gimentiza, meron siyang 37 lahat ng mga comments. Again, sa kasama po sa mga keyboard warriors ng ating top 5 commenters. At syempre, huwag rin po natin kalimutan ang ating mga silent viewers dito sa ating channel. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-greet po natin ating mga channel members. Nandyan po sila si Barbara Butler, Lia Ann, Jose Benjamin Piquez, Gold Digger, Eva Ponsalan, Pusing Inami, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fiz Calante, Racete Ruel, and Bia Bibar. Pasalamatan rin po natin ang nabigay sa atin ng super thanks. Thank you so much kay Ma'am Rosalinda Cabautan, nabigay sa atin ng $10. Thank you so much po. At syempre, i-greet natin ng happy 37th birthday kay Junard Magalion. Siya po ang panganay ni Sir Joseph Magalion. Happy birthday! And also, happy birthday kay Eva at Marisa. Greetings from Pamilya Atienza at Pamilya Kaga. Siyempre mga kabayan, kasama rin po natin ngayong araw ang mga membro ng Iglesia ni Cristo or INC. Nandiyan po ang mga membro ng Hope of God Church, Hong Kong Bohol Care Group. Nandiyan rin po kasama natin ngayong araw ang mga membro ng Sovereign God Christian Church na pinangunahan ni Pastora Rebecca Militar Olayao. Nandiyan po kasama natin ngayong araw ang membro ng House of Young Builders Ministry Church International na pinangunahan ni Pastor Alexander Aquino. Nandiyan po mga membro ng Jesus Christ of Latter-day Saints or LDS. And hi to all the members of Rotary Club of Los Baños and to Christ Life Assemblies Philippines. At syempre kababayan po natin ng mga Muslim, mga kapatid ng mga Muslim, at syempre sa lahat rin po ng mga Katoliko, welcome to our vlog today. Okay, so mga kababayan ko, kumusta ang lahat? Hey! Did you miss me already? At syempre, mamiss ko kaagad, ito pong mga, natin, ating makababayan po na mga haters, mga anti-Marcos, na lagi pong binubusalan si Sir Ivan araw-araw. Kasi nga, nasasaktan sila sa ating mga balita itong makababayan, mga totoong balita, ayaw kasi nila po na malaman po ng taong bayan, kasi sila to'y mapapahiya sa kanilang mga fake news na lagi pong binabato araw-araw sa mundo ng social media. So, welcome po sa lahat. Anyway, makababayan ko, pag-uusapan ho natin. Kasi nga, alam niyo po kanina, pinagtawanan si Sir Ivan ng taga-PCO. Bakit Sir Ivan? Kasi nga, meron pong siyempre, nag-comment sa atin. Meron kasi siyang nakita po na vlog ni Hitad Makabayan na ito daw si FL Lisa, ginumbag daw ni PBM. Kaya daw napalabas ng balita yung PCO na kung saan, di ba, merong balita po na not feeling well po si PBM at saka si FL Lisa Makabayan. Di ba, ayon po sa balita at sabi ng PCO, nagkaroon
kasi dito ng develop flu-like symptoms si PBBM at saka si Efelisa, kaya nag-rest muna sila mga kababayan. Pero kahit po nag-rest at saka not feeling well po ating Pangulo, si PBBM, nagtrabaho pa rin po siya mga kababayan. Ngayon, ayaw daw kay Hitad. Actually, ipaparinig ko na po sa inyo para hindi tayo dito ma-out of text para accurate po ang sinabi dito ni Hitad mga kababayan. So for more details, let's hear this. So, ang chika bumbo mga Hitad, nag-jumbagan daw. Kasi nga sa pagbaba ng rating, sa lahat ng mga iskandalo, so si Kuting nagtapang-tapangan, naging tigre. So, ginombag daw itong si Lisa Smugs at may bukol dite. Kaya pala ngayon ay nag-declare siya. Siyempre nga naman, makita niyo yung bukol, hindi bongga-bongga. Pag-usapan sila ng buong mundo. Ay ngayon, pag-usapan na rin natin kasi yun po nakarating sa atin. Nakaganti na raw si Kuting at ginombag si Lisa. Kaya may bukol siya ngayon. Kaya nahamon ko siya, sige nga, kung fake news ako, mag-vlog ka. Sige nga, mag-live ka. Kasi nakarating sa atin yan. Ngayon lang. So sige, para mapatunayan natin na yung ating informer ay hindi nagsasabi ng totoo, mag-live ka, Lisa Smugs, ng Hi, Emerald! Maganon-ganon ka. Hi, Louie! Maganon-ganon ka ngayon, mag-vlog-vlog ka. Anong sabi mo doon? Hinahamon niya si Efelisa na mag-live ng mga kababayan or mapakita na in public. Maniniwala ba tayo na kayang gawin po ni PBBM na jumbagin po si Efelisa mga kababayan? Please comment down below at saka babasahin mo yan mamaya ni Sir Ivan. So ngayon, meron pong nag-comment kung bakit ko nga pala nalaman po na merong vlog na ganyan si Hitad mga kababayan. That is kahapon po. Kasi meron pong nag-message sa atin si Mama Maricel Agbay. Sabi niya, Sir Ivan, paki-message nga ng friend mo na taga PCO kung totoo ba na nahulog si Efelisa sa hagdanan at sinampal daw ni PBBM. Yan kasi ang pinakalat ni Maharlika ngayon mga kababayan. Actually, talagang sumabog yan, balita na yan. Meron kang nakita makabayan na isang vlogger, pero hindi po yun si Hitad ang nag-vlog doon. Abali, ginamit lang po niya yung video po ni Hitad, pero iba yung account makabayan. Tumabog nga ng malaki talaga na na-abuse. Halos umabot yata ng 200,000 or 300,000 makabayan. So, ibig sabihin, talagang nag-viral po ang sinabi ni Hitad na ginumbag daw ni PBBM si Efelisa, kaya daw nagkabukol makabayan at saka nahulog rin po daw sa hagdan. So, ngayon, siyempre, para po masagot natin ang ating kababayan po na viewer na nag-message kay Sir Ivan, siyempre tinawagan ko kaagad ating kaibigan po dyan sa PCO makabayan. Alam niyo ba, ang sagot na sa akin, tinawanan ko makabayan. Tinawanan si Sir Ivan. Sabi ko, bakit naman? Saka, sabi niya, Sir Ivan, parang hindi mo naman kilala itong si Hitad or si Maharlika. Ang kanang sinasabi, napaka-imposible ho yan. Kilala mo naman po si PBBM at kilala rin po natin si PBBM na kahit po pagpatay lang po ng langgam or ng langgam, pagpatay po ng lamok makabayan, hindi po kaya ni PBBM. O diba sabi nga yan noon ni FPRD na si PBBM napakabait talaga. At kahit siguro daw, sabi pa ni FPRD, at kahit siguro daw na pagpatay po ng lamok, hindi pa nakapatay makabayan, pagjumbag pa kaya kay Efelisa. So ngayon, kinonfirma po, saka na-confirm ko doon sa aking kaibigan po dyan sa PCO na araw-araw pa nilang minomonitor po yung mga vlog po ni Hitad makabayan. Kaya nga pinagtawanan ng nila. So pati rin po si Ivan, pati rin po si Sir Ivan, pinagtawanan rin po. No problem na mo yan. At least na-confirm ho natin na okay po or okay po si PBBM at saka si Efelisa, walang nangyari makabayan. Ang sinabi po ni Hitad, yan po ay malaking fake news. Walang katotohanan ho yan. Talagang kahit sa akin makabayan, napaka-imposible talaga na gawin ho dyan PBBM. Kitang-kita ho natin ang karakter ni PBBM, ang pagkatao ni PBBM, kilala ho natin. At kung gaano po ka-in love sa isa't isa, si PBBM at saka si Efelisa mga kababayan. Talagang good example sila sa being isang father and a mother. Talagang good example sila sa kanilang mga anak mga kababayan. So talaga ako ihanga po dito kay PBBM. So napakalaman rin po natin na okay na po ang bumubuti na po yung pakiramdam po ni PBBM at saka ni Efelisa mga kababayan. So probably in the coming days, baka 2 days from now or 1 day from now, mapakita na sila at saka mag-report naman po si PBBM at saka si Efelisa mga kababayan. And also, pag-usapan rin po natin
Na ito pong nangyari dito po kay Arnie Tevez, 'di ba? Hinuli na po siya doon sa mga kababayan, doon po sa Timor Leste. Ito po ay sa pamamagitan po na paglusob ng Interpol, kapulisan po doon sa Timor Leste, kasi nga siyempre ito pong si Tevez mga kababayan, kasi nga wanted siya sa Pilipinas, nagpadala po ng red notice ang ating pamahalaan, ang DOJ doon po sa Timor Leste, under po doon sa parang yung wanted mga kababayan. Ang tawag niyan Interpol red notice. So kapag meron ng wanted at wanted po sa dyan sa Pilipinas at wala dyan sa Pilipinas mga kababayan, nagtatago po sa ibang country, magpapadala ho yan ng red notice ang Pilipinas doon po sa lugar kung saan man wanted o saan man nagtatago itong si Tevez mga kababayan. So yan po ang ginawa ngayon. So dito po sa nangyari ngayon kay Tevez sa paghuli sa kanya, pwede kasi itong mangyari po dito kay FPRD at saka kay Kibuli mga kababayan. Kaya nga nagpanik na ngayon. Napapansin nyo ba na hindi na natin nakikita ngayon si FPRD at saka si Kibuli mga kababayan? Kasi nga naparinig na ngayon at saka nagpanik na ngayon ang si Kibuloy at saka si FPRD, kasi nga siyempre si Kibuloy mga kababayan, di ba wanted na ho siya doon sa US. So pwede kasing gawin ho ito ng taga-US dyan sa Pilipinas. Di ba? Kasi nga di ba yung Pilipinas humiwala na po ito sa ICC mga kababayan or sa International Criminal Court. Hindi na po tayo kabilang doon or wala na tayong pakialam doon mga kababayan, kasi nga umalis na tayo doon sa panahon pa ni FPRD. Pero meron palang isang solusyon. Itong solusyon na to, nakita natin dito sa nangyari po kay Arnie Tevez sa pamamagitan pala ng Interpol mga kababayan. Paano nangyari yan, Sir Ivan? Kasi nga ang Pilipinas at saka yung Timor Leste, yung PNP nga pala sa Pilipinas ay under po yan or saka registered ho yan sa Interpol mga kababayan. So membro po ng Interpol. Ang Timor Leste, membro po ng Interpol. Pero wala pong extradition treaty ang Timor Leste mga kababayan. So kaya nga nahuli po itong si Tevez sa pamamagitan lang po ng Interpol. Kapag gagawin ho yan ng US, sang Amerika sa Pilipinas, kasi nga siyempre ang US mga kababayan, meron rin po ng membro rin po ng Interpol, ang Pilipinas, membro rin po ng Interpol, so kayang-kayang gawin ho yan na ipabadampot po si FPRD at saka itong si Kibuloy. So paano yan mangyari? Kasi nga, 'di ba, kapag mag-request na o dito ng Pilipinas, kapag meron pong huhulihin sa ibang lugar, 'di ba, na talagang nag-grant kaagad dito at saka kikilos kaagad po yung kapulisan sa ibang lugar mga kababayan. Kasi nga kapag ang US naman dito, ang mag-request po sa Pilipinas, ang pangit kasi na kapag hindi ho yan i-grant po ng Pilipinas na sila naman po dito yung mag-request sa Pilipinas mga kababayan. 'Di ba? Na-gets niyo ba, Sir Ivan? Ang pangit kasi yan. So dapat obligasyon natin na huhulihin ito pong si FPRD kung maglabas na po ng arrest warrant ang ICC. So pwede na po noon magpadala po yung ICC, mag-post po ng red notice sa Interpol. So from there, pwede na po itong hulihin po itong si FPRD at si Kibuli mga kababayan. Yan po ang mangyayari. 'Di ba? So kaya nga natakot sila ngayon. Saka yung mga DBs ng mga vlogger, todo depensa ngayon na hindi daw kayang hulihin si FPRD at si Kibuli mga kababayan. Todo depensa, naging praning na. So yan na po ang nangyari ngayon, kaya nga takot sa kababayan. So dito rin po sa issue po ni Tevez. So paano ba siya gagawin dito or paano bang gawin dito para po maibalik na sa Pilipinas si Tevez mga kababayan? 'Di ba sabi po ni PBBM, more kasi yung post po si PBBM mga kababayan na siya po ay nag-promise dito na gagawin po ng lahat ng gobyerno niya na para po maibalik na sa Pilipinas itong si Tevez mga kababayan. At meron siyang post po. Sabi nito ni PBBM sa kanyang Twitter at saka sa Facebook mga kababayan, I commend the collaborative efforts of our law enforcement agencies and our international partners in the successful arrest of former Congressman Arnolfo Arnie Tevez Jr. in Timor Leste. Rest assured that the government will take all necessary actions to bring him back to the country so he can face the charges filed against him. I assure the Filipino people that we will spare no effort in ensuring that justice will prevail in this case. I extend my heartfelt gratitude to all those involved in this operation for their unwavering dedication to upholding peace and order. So yan nga, gagawin talagang lahat po ng ating gobyerno para po mapauwi itong si Tevez mga kababayan dyan po sa Pilipinas. So paano ba ito gagawin?
Kasi nga kapag extradition treaty mga kabayan, matatagalan ho yan. Maraming proseso yan. So kailangan pa dito na magpasa po ng mga dokumento. For example, sa warrant of arrest, sa investigation sheet or report, kailangan pa ho yang ipapadala po doon sa Timor-Leste. So matagal na mga kabayan. Iilang araw, baka siguro months pa nga yan eh. So ang gusto ng Pilipinas, para po madali mga kabayan, kasi nga, di ba, kinancel na po ngayon yung passport po ni Tevez. Saka binalita na ho yan ng DFA na kinancel na po yung passport ni Tevez. So no choice sa mga kabayan kasi nga cancel na po ang kanyang passport. Pwede na gagamitin dito yung deportation mga kabayan. Ipapadeport po ng Timor-Leste itong si Tevez at saka sa from Timor-Leste kasi nga nandun na rin po yung NBI mga kabayan. Ngayon kukuyagan sasamahan na po ng NBI si Tevez pauwi po diyan sa Pilipinas. So siguro sa tingin ko po itong gagawin po ay deportation. Baka kasi yung kapag extradition treaty mga kabayan, matatagalan kasi. So I think ang best guess ni Sir Ivan, ang gagamitin dito ay deportation mga kabayan. So anyways, ipapakita ko muna sa inyo yung balita. So for more details, let's watch this. Nahuli sa Timor-Leste ang itinuturong utak sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Digamo na si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Kahapon kasi, naaresto na si Teves ng Timorese Police bandang alas 4 ng hapon sa Timor-Leste at nahuli pa siya habang naggo-golf sa lungsod ng Dili. Sabi ng DOJ, ngayong nasa wata na si Teves, ang sunod nilang hakbang, madaliin ang pagpapauwi nito sa Pilipinas. I don't see much that the other camp can do to further delay his return to the Philippines. We are exerting every effort na maging efficient and effective yung pagbalik ni Ginoong Teves dito sa Pilipinas. Dalawang opsyon naman ang pinagpipilian ng DOJ at Timor-Leste government para mapauwi si Teves. Pwede siyang ipadeport o kaya ay extradition. Alinman anya, ang gusto ng DOJ, mabilisan ang biyahe ng dating kongresista pauwi ng bansa. Kung sa extradition po kasi, magiging international obligation yun, which means that it will take some time dahil may mga documents pa yon na kailangan ipadala. Kung deportation naman, mas mabilis na proseso yon dahil wala naman po siyang passport, wala na siyang valid passport. Bukod naman sa mabilis na pagpapauwi, sinisiguro din ng DOJ na ligtas si Teves na makakauwi sa Pilipinas. Walang death threats, pero gusto nila wala nang takas si Teves sa kamay ng hustisya. Yung pinaka-priority po ni Secretary Remulla ngayon, yung kaligtasan po ni Ginoong Teves. Alam ho natin na napakalaking kaso ito para sa atin and we just want to make sure that he is here to stand trial safe and sound. Pagdating naman dito sa Pilipinas, posibleng ikulong si Teves sa NBI Detention Facility o kaya ay sa Camp Crame. Lubos naman ang pasasalamat ni Mayor Janice Digamo, biyuda ni Governor Roel Digamo, sa pagkakahuli kay Teves. The next step is something that we will still entrust to our leaders in the government to facilitate and do what is right para talaga mapapanagot natin si Arnie. Sana po mauwi siya sa Pilipinas at litisin po siya dito at mapapanagot siya sa mga ginawa sa mga mahal na. Alam niyo ba mga kabayan, high-tech po ang ginamit ng Interpol, ng kapulisan po ng Timor-Leste. Kasi nga ito pong si Teves mga kabayan, di ba nung napalabas na po ng report dito or statement si DOJ Secretary Remulla na yung 3 weeks ago, napadala na sila ng NBI doon sa Timor mga kabayan, sa Timor-Leste. So ang ginamit pala ay drones mga kabayan, mga drones. Hindi lang po isa, actually mga drones pala. Kasi nga may siguro may nakapag-tip sa kanila na sa lugar na yan, makikita daw itong si Teves. Ibutin lang, napalipad sila ng mga drones at doon nakita nila sa golf court ito pong si Teves mga kabayan. Saka, ano ba? Maganda kasi ito kasi kapag makabalik na po si Teves dyan sa Pilipinas at siya po ito'y lilitisin mga kabayan, very interesting talaga kasi kapag meron siyang babanggitin doon ng mga personalidad, mga involved, kasi alam ho natin, di ba, kapag malaking tao mga kabayan, at saka dito rin po sa issue, sa kaso po ni Teves, malaking kaso kasi yan. So malamang malaking tao rin po at maraming tao dyan ang involved mga kabayan. So yan talaga ay kaabang-abang po. So anyways, bago nga pala tayo magpatuloy mga kabayan, nakalimutan ko tuloy.
Okay! So, before tayo magpatuloy, well, syempre, kumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin ito mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan na rin po mga kababayan nating DDS all over the world. How to do mga kababayan, lalong-lalo na. Maraming salamat sa Unity supporters. And of course, thank you so much sa returning viewers, sa ating mga solid supporters to ni Sir Ivan, mga Sukrasing Channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, i-welcome rin po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok to Sing Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. At syempre, kasama rin po natin ating pong mga kababayan pong mga viewers, mga Pinklawan at saka yung mga Dilawan. At saka pala mga kababayan, please don't forget also to like our video at saka please i-share rin po ang ating video mga kababayan. Don't forget to share para marami ho tayong matutulungan po ng mga tao, mga kababayan natin po na hindi na mga well-informed at saka nauto po doon sa kabilang kabol. Please i-share ho natin ating video mga kababayan para malaman rin po nila yung plano po ni BBM ng ating gobyerno at saka ano na po yung estado ng Pilipinas mga kababayan. Okay? So please don't forget to share always our video. At saka don't forget also na mag-subscribe po sa ating bagong channel mga kababayan, ang ating pong second channel or backup na channel, yung bagong Henerasyon TV. Meron po tayong link dyan sa baba sa ating description title. Meron pong link dyan mga kababayan. Direct po yan kung saan po nandun ang ating channel na bago, yung bagong Henerasyon TV. And also, i-comment ko na po dyan sa ating comment sections para hindi na kayo mahirapan po na hanapin mga kababayan. Okay? So, konting favor lang po. Okay? So, anyways mga kababayan, ipapakita ko muna sa inyo po yung estado na ngayon ng health ni BBM at saka yung mga programa po ng ating gobyerno. So, for more details, let's watch this. Patuloy na bumubuti ang kondisyon ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos mula sa nararanasang flu-like symptoms. Sa pinakahuling medical advisory nakasaad na bagamat may trangkaso pa ang Pangulo at unang ginang, maayos ang kanilang vital signs at nasa komportable silang kalagayan. Tuloy-tuloy rin ang gamutan at pag-monitor sa kanila ng medical team. Nagpasalamat ang Malacanang sa pag-alala ng publiko at tiniyak ang regular na pagpapalabas ng medical advisory. Aabot sa 80,000 residente ang nabigyan ng tulong ng pamahalaan sa pag-arangkada ng Bagong Pilipinas Servicio Fair sa Agusan del Norte. Yan ang ulat ni Mela Las Moras. Makulay, masaya at punong-puno ng biyaya. Ganyan ang naging paglulunsad ng Bagong Pilipinas Servicio Fair sa Agusan del Norte. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang proyekto kasama sina Agusan del Norte 1st District Representative Joboy Aquino, Tingog Party List Representative Yeda Romualdez at nasa 60 iba pang kongresista, gayon din ang iba pang local at national officials. Personal ding nakilahok dito si Senador Bong Revilla. Ang masasabi ko lang, I am very happy at ang sinamahan ko na presidente na si Presidente Bongbong Marcos ay nasa tamang tahak. Ang pagtulong ng Bagong Pilipinas na katulad nararamdaman natin ngayon na ibinababa ang grasya sa inyo ay napakalaking bagay para sa mga kababayan nating mga Pilipino, lalong-lalo na ang mga mahihirap. Kami po sa House of Representatives at kaya sinama natin mga kongresista, tayo na ngayon ang ining saksi sa budget na linatag at inapprove natin sa Kongreso. Napaka-importante na hindi lang gagawa kami ng isang budget na bilang sa isang malaking napaka-importanting batas kagaya ng sinasabing yung General Appropriations. Kinailangan talaga makita natin ang ipagbaba at ang ipagdideliver itong mga serbisyo sa iyo. Ayon kay Speaker Romualdez, nasa 300 million pesos na halaga ng ayuda, serbisyo at programa ang hatid ng BPSF Agusan del Norte Leg para sa nasa 80,000 na benepisyaryo. Kaya naman, tuwang-tuwa ang mga nakilahok tulad ng mag-inang sina Ana. Makakain na kami sa toan
Masaya naman kasi may bigas na kami. Yung budget po, anong pagkakagastosan nyo? Konsumo lang, mga grocery, at saka gamot ng mama ko. Si Johnny Bell naman, hindi alintana ang kapansanan makapunta lang sa aktibidad. Sulit naman ito dahil nakakuha siya ng iba't ibang ayuda. Marami po ang matutulong yan sa akin kasi parehas tulad ko na isang PWD, marami po akong mga needs. Gamot ko, maintenance, yung metformin, tsaka antibiotics para sa sugat. Yan, meron ako ngayon. Bukod naman sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair, inulunsad din sa probinsya ang Farmers Assistance for Recovery and Modernization of Farm Program, Integrated Scholarship and Incentives Program o ESIP Program, Cash Assistance and Rice Distribution o CARD Program at iba pang proyekto. Ayon kay House Deputy Secretary General at BPSF National Secretariat Lead Sophonias Gabonada Jr., sa kabuuan, maituturing na tagumpay ang mga inihatid na programa ng pamahalaan sa Agusan del Norte. Isa ito sa pinakamatagumpay na paglulunsad ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Sobrang daming tao ang nakinabang sa mga programa at serbisyo. Although isang araw pa lamang po tayo at bukas ay susundan pa. At tuloy-tuloy po ang serbisyo sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair dito sa Agusan del Norte at Butuan. Bukod naman dito, kahapon, bilang kinatawa ni Speaker Romualdez at ng Tingog Party List, pinuhunahan din ni Gabonada ang pamamahagi ng ayuda sa nasa 3,000 babaeng benepisyaryo ng DSWD AIX program bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Women's Month. Dagdag pa riyan, nakatanggap din ng hiwalay na food and cash assistance ang mga kawani ng AFP at PNP. Sa lahat ng pagkakataon, hangad ng administrasyon ang mas maginhawang buhay para sa ating mga kababayan. Muling namahagi ng Nutriban at iba pang pagkain ng gobyerno sa ilalim ng BBM Nutrition Program ngayong araw. Mahigit 1,100 mga mag-aaral sa Navotas City ang naging benepisyaryo ng programa. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. Patuloy na tinututukan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang estado ng nutrisyon ng mga kabataan sa bansa. Ngayong araw, namahagi si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon ng mga Nutriban, mineral water, powdered milk at oatmeal sa North Bay Boulevard South Elementary School sa Navotas City. Mahigit 1,100 kinder at grade 6 student ang naging benepisyaryo ng programa. Magagaling sila at talagang yung kanila, makikita mo sa kanila yung talagang interest nila sa pag-aral. Kasi syempre, busog din sila sa pangaral ng kanilang mga magulang na kailangan mag-aral sila ng gusto upang magkaroon sila ng mas magandang kinabukasan. Ang North Bay Boulevard South Elementary School ay ang ika-4 na eskwelahan na binisita ni Secretary Gadon mula nang inilunsad ang BBM Nutrition Program. Lubos ang pasalamat ng pamuno ng eskwelahan na naabot sila ng programa ng gobyerno lalo't pansamantala silang nakikisilong sa North Bay Boulevard North Elementary School habang tinatapos pa ang kanilang bagong school building. Malaki may tutulong ito kasi alam naman natin ang mga batang yan ay hindi naman talaga nakakakain ng maayos. So kahit papano yung binigay ni Secretary ay matutugunan ang kanilang pangangailangan. Ipinagmamalaki ng eskwelahan na ilang taon na silang zero dropout. Ginagawa namin ang paraan through modules. Yung iba naman na hindi makapag-online ay may mga teachers naman na nagbibigay ng kahit mapano pa 10 pisong internet. Nagsisilbi ding motibasyon ng mga estudyante ang BBM Nutrition Program upang patuloy na mag-aral ng mabuti. Malaking tulong po programa ito para sa amin para makuha na po namin ang top nutrition at para po maging malusog po kami. Alam nyo ba mga kababayan, na napaka-inggit dito, nainggit talaga itong si Hitad po dito kay Secretary Larry Gadon. Nakita ba natin yung vlog po ni Hitad? I think mga 3 days ago po yung mga kababayan, or 2 days ago po, na itong si Hitad, na topic niya itong si Secretary Larry Gadon. Kasi nga sabi niya na ano ba ang trabaho daw ni Larry Gadon, bakit ganun lang daw yung namigay na ng namigay na ng Nutriban, namigay na ng gatas, or anumang mga products na dala ngayon ni Secretary Larry Gadon under po sa BBM na programa, abay kinutya makaabayan sa pinagtamunan ni Hitad at saka walang kwenta daw ang trabaho ni Secretary Larry Gadon makaabayan.
Kitang-kita talaga natin kung gaano po ito ka-insecure, nga inggit itong si Tad kasi nga hindi siya nabigyan dito ng posisyon po dyan sa gobyerno natin mga kababayan. Di ba sinabi ko yan noon na ito pong si Hitad at saka ito po'y binulgar ng kanyang kaibigan po, yung si Smith mga kababayan, na naghangad pala ng posisyon itong si Tad dyan sa consulate, sa US consulate mga kababayan. I think Secretary General bang tawag niyan sa consulate. Naghangad kasi siya ng posisyon doon, kaya nga siya lumipad doon po sa Pilipinas during po sa pangampanya mga kababayan. Di ba? Lagi niyang kinausap po itong si Efelisa. So siguro baka si Efelisa nakaamoy dito na hindi maganda po nagagawin ito pong si Hitad, kaya siya nagaganyan mga kababayan. Siguro hindi po binigyan ito ng posisyon itong si Hitad ni Efelisa. Kasi nga nalaman po dito ni Efelisa at nalaman dito siguro baka may nagbulong po kay Efelisa na ginagamit lang dito si Efelisa kasi nga itong si Hitad hindi talaga mapagkakatiwalaan mga kababayan. Kasi nga noon, di ba, itong si Tad kasi during pa po doon kay Pinoy, siya po ay vlogger na siya noong time na yun mga kababayan, sinuportahan niya itong si Pinoy. So ngayon hanggang dumating po itong si FPRD kasi siguro nalaman niya, nakaramdam po itong si Tad na malakas po si FPRD. So kaya nga umiwas na kaagad kay Pinoy, lumipat siya doon kay FPRD mga kababayan. So from PRD, nalaman ho namin, particularly ako mga kababayan, alam na alam ko na ito pong si Tad isa po siyang DDS. That is confirmed talaga na DDS po. At ilang beses ko na sinabi niya noon na yung si Tad, DDS talaga niya mga kababayan. Hindi ho yan loyalista. Naalala ba natin na mga last year mga kababayan, how many months ago na meron ko pinakita dito na picture, nandun po sila si Atty. Trixie, isang picture mga kababayan. Di ba pinakita ko dito, nandun po sila si Banat Bay, nandun po si Sasot, si Mark Lopez, si Atty. Trixie, si Harry Roque, at marami pa iba, mga DDS lahat mga kababayan. Nandun po itong si Hitad. Si Hitad, siya po yung nasa gitna mga kababayan. And after that, kasama niya doon po si Banatbay. Pero, kalaunan, tinanggal sa gitna itong si Hitad, nilagyan po ng black na kulay mga kababayan para hindi mo malaman ng mga loyalista na ito pong si Hitad ay isang DDS mga kababayan. So yung pagpasok po ni Hitad bilang loyalista daw, parang pakana lang mga kababayan, parang palabas lang ho nila para po may makapasok na isang salot sa grupo po ng mga loyalista mga kababayan. Yan po ang nangyayari. Pero sad to say, marami po kasing nauto po itong si Tad, at saka sabi po na ibang mga loyalista na loyalista daw itong si Tad. Well, in fact, hindi po niya makabayan. Maniwala lang po kay Sir Ivan. Totoo po ang sinasabi, hindi yan loyalista mga kababayan kasi nakita ko yan noon. Matagal ko na pong sinubaybayan yang si Tad kasi nga noon idol ko siya mga kababayan as a vlogger. Magaling naman talaga itong si Tad. Magaling bumanat. So, nung hindi pa po vlogger si Sir Ivan kasi nga naging vlogger na ako nung time na po ni PBM, nung nangampanya na po si PBM. So, time po sa kay FPRD, siyempre sumuporta na po ako doon sa mga vlog po ni Hitad kasi nga okay naman po kanyang vlog mga kababayan. Pero kaya nga kilalang kilala ko itong si Hitad. Pero dito at least nalaman na ho natin ang totoong pakay, ang personal interest ito ni Hitad at saka ang kanyang maitim po na budhi, at least nalaman natin dito po sa panahon po ni PBM. Okay? Siya po'y napaka-inggitira, siya po'y napaka-silosa mga kababayan at saka talagang insecure, very insecure. Kaya nga ang kanyang mga banat dito, napansin nyo ba ang kanyang banat dito, ang kanyang mga words na ginagamit? Siguro natutunan niya sa panahon pa na siya po'y POK 2 times sa Cebu City mga kababayan, di ba? Isang POK 2 times. Ano yan, Sir Ivan? Alam niyo na po. So anyways, jump tayo sa ating nasa topic. Pag-uusapan muna natin kasi nga naalala nyo ba na 'di ba sinabi ko sa intro na nagpanik na ngayon yung Duterte mga kababayan, si FPRD at saka itong si Kibuloy. Kung napapansin nyo po, almost 2 weeks, siguro mga 11 days na yata ngayon, hindi na po napapakita si FPRD sa video sa camera mga kababayan. Di ba one time hindi na nakita? Ang last na nakita si FPRD doon po doon sa rally po sa Liwasang Bonifacio. Hanggang ito rin po itong si Kibuloy hindi rin po nagpapakita. Kaya nga kahapon, nakita ko, meron kasing video na kumalat, at saka, actually, binalita naman talaga yan na naka-heightened alert ngayon ang PNP Davao kasi binantayan nila yung Glory Mountain mga kababayan. Kasi daw, ayon sa kanila, na meron daw nakapagbigay sa kanila na tip na ito daw si FPRD at saka itong si Kibuloy nandun daw sa Glory Mountain mga kababayan.
until may lumabas ngayon na balita-balita, nakapost doon sa Twitter at sa Facebook, kumalat mga kabayan, na wala na daw doon itong si Kibuloy at saka si FPRD. Well, I am not sure kung yan po ito totoo, pero yan po ang kumalat ng mga kabayan. Kasi nga, siyempre, ang vlogger po itong kilala naman natin si Stone mga kabayan, si Stone Rax, si Arlene nga pala. Meron nagsabi kasi, nag-tip sa kanya na isang informante niya sa loob na wala na doon. Meron siguro merong dinaanan yon na pwedeng pagtakasan dito ni Kibuloy at saka ni FPRD. Well, hindi natin alam kung saang area sila ngayon mga kabayan, pero nasa Davao pa rin po. Pero wala daw doon sa Glory Mountain. Ang problema ngayon ng PNP, nakafocus kasi sila doon po sa Glory Mountain mga kabayan. Pati po doon sa isang dome yata yon sa QOGC na area. So doon kasi sila ngayon nakafocus. So sana rin po na titingnan rin po nila yung ibang mga anggulo o saan ang pwedeng pagtakasan mga kabayan. So ipapakita ko sa inyo. Di ba, 2 days ago, napakita ko dito ng balita na ito pong isang Secretary General of Politics Mobilization mga kabayan, yung si Asis Monk, di ba, nagbabala siya dito na kapag aarestuhin daw itong si Kibuloy mga kabayan, gagawa na sila ng hakbang dito na magkaroon daw ng people power. Naalala ba natin yan? But anyways, ipaparinig ko muna sa inyo para maalala ho natin mga kabayan. Let's share this. Walang pagdadalawang isip na inihayag ng mataas na lider ng Moro National Liberation Front na posibleng mag-udyok para magkaroon muli ng people power sa bansa ang pagpapaaresto kay Pastor Apollo C. Kibuloy. It's a warning kung talagang ituloy nila yung warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. This will trigger people power. This might trigger people power. Hindi man pwede pagtakpan yan. Alam na ng buong mamamayan ng Pilipinas ano ang tama o ano ang mali. Hindi na pwede ma-deceive nila yan. So, I'm praying magkaisa na ang taong bayan ng Pilipino. Magkaisa daw ang mamayang Pilipino, ang taong bayan, na magkaroon daw ng people power mga kabayan. Sino ang hinikayat dito? Taong bayan ba talaga o sila lang makabayan? Diba? Nakakatawa naman kasi sabi niya, kapag itunuloy daw yung warrant of arrest ng kay Kibuloy, magkakaroon daw ng people power. Pirmado na nga ni Subiri makabayan, di ba? Pag-serve na lang ho ng PNP, kasi ang gusto ng PNP dito, dyan sa Davao, may nakita ko na balita kahapon makabayan, na na hinintay na lang dito, na dumating sa kanila yung warrant of arrest makabayan. Yun lang po ang hinintay. Pero hindi naman kasi yan, magdadalawang isip na talagang dadamputin itong si Kibuloy kasi susunod sila dito sa batas makabayan ang ating mga kapulisan, ang PNP. Pero siyempre dapat hinay-hinay lang po ang ating PNP dyan sa Davao kasi nga alam mo natin na marami rin pong mga supporters itong si Kibuloy kasi nga religious group niya makabayan, di ba? Baka kasi magkakaroon ho ng komosyon dito. The same po sa nangyari dun kay Eclio na mayroong mga namatay makabayan, as in marami ho yun, di ba? 14 lahat nagka-problema nung time na yon. So sana lang po walang mangyari na ganyan. So dito mga kabayan, nagsalita na po si Nur Misuare. Di ba kilala naman ho natin si Nur Misuare makabayan. Di ba siya yung chairman ng MNLF? Kasi nga nung nalaman niya na nagsalita po itong Secretary General ng MNLF na yang si Asis Monk, hindi ho yan nagustuhan ni Misuare. Bakit? Kasi ang statement doon ni Asis Monk, generalize na lahat yung pangkat po ng MNLF makabayan. So sabi dito ni Nur Misuare na kapag hindi daw yung mismong spokesperson ng MNLF ang nagsabi, walang kwenta makabayan. Ang ibig sabihin, hindi po authorized na magsalita ito pong si Asis Monk. So ang nilabas po nilabas po dito na statement kahapon na ng spokesperson po ng MNLF, sabi dito, so the public may know, the Moro National Liberation Front MNLF under the leadership of Chairman Professor Nur Misuare would like to clarify that any undertaking not related to or in any other manner not directly connected with nor sanctioned or endorsed by the MNLF are not the responsibility of the organization or its leadership. To clarify further, any person or persons, including member of the MNLF,
who does not have the explicit authority to represent the MNLF should not be considered as speaking on behalf of the organization. Therefore, any statements pronounced by such individuals neither authorized nor official and must not be taken or considered as made by the MNLF or its leadership. Furthermore, any information or posts on social media about the MNLF, its source are not known or did not emanate from the Central Committee or from Attorney Randolph Parcasio, the official MNLF spokesperson, is deemed unofficial, hence unauthorized. Thank you for your understanding. So yan mga kabayan, sinupalpal po ni Norma Suare yung pong si Asis Mong kasi pangit po ang kanyang sinabi dito na statement na kapag kapag magkaroon dito ng arrest warrant kay Kibuloy, magkakaroon daw o manghikayat sa dito na magkaroon po ng people power mga kabayan. Ayaw na ayaw po ni Norma Suare ng ganyan mga kabayan kaya siya po'y nilaglag dito. Sinupalpal. Ang ibig sabihin, walang mangyari po na people power kasi kapag mayroon ditong people power po na mangyari, hindi po sasama yung MNLF mga kabayan. Sila na po yun. Yung mga membro po ni Kibuloy at saka yung mga nauto po nila na mga DDS po na mga supporters at saka yung mga DDS na mga vlogger, sila lang dito yung mag-people power mga kabayan. Well, ilan na naman sila dito. Diba kung konti siguro baka hindi aabot po ng 5,000, hindi aabot po na siguro ng mga 6,000 kasi nakita nga natin doon sa panahon po ng kalang rally sa puro mura rally sa Liwasang Bonifacio, hindi po sila umabot po ng 3,000 makabayan. May plano pa sila magkaroon dito ng Jericho Walk. Mag-Jericho Walk sila, hindi umabot ng 3,000 makabayan. Di ba napalusot nga si Harry Roque noon kasi nga sinabihan daw sila ni BP Sara na wag daw ituloy kasi ayaw na ng gulo makabayan. Kasi kapag marami sila doon, kapag abot sila doon siguro mga 10,000 or above na nandun lahat makabayan sa mga gulo po, do you think hindi tutuloy nila yung Jericho Walk makabayan papunta ng Malacanang? Diba? Tayo pa'y ginawang tanga eh. Ginawa ng tanga dito ni Harry Roque. Ginawa ng tanga dito ni Panelo, nila ni Glenn Chong. Ay, Glenn Chong, kumusta nga pala? Yung baklang abogago na kalagoyo ni Tad. Kumusta na? Tutuloyan na siyang idispar makabayan. Kasi nga, dito si Glenn Chong kita ko kahapon, umiiyak doon kay Tad. May siyang post po sa kanyang Facebook account, umiiyak. Tinira niya ngayon si Goles. Kasi si Goles, siyempre, hindi niya nagustuhan makabayan yung ipinakita doon na asta ni Glenn Chong na sasampalin niya si F. Elisa. Siyempre maraming nasasaktan po sa sinabi ni Glenn Chong, lalong-lalo na yung mga kababaihan. Kasi nga si F. Elisa, she represents the whole women community. Kasi nga siyempre mga kababayan, si F. Elisa po yung first lady. Kapag pagsabihan dito ng pangit, ito pong si F. Elisa mga kababayan, para mo na rin pong sinabihan po ng pangit ang mga kababaihan. Diba? Kaya nga itong si Glenn Chong talagang tutuluyan talaga dito na mga mababatas, siya po ipapadisbar ito mga kababayan. At yan po ay kaabang-abang at talagang excited po si Sir Ivan. Walang pakialam si Sir Ivan dito kay Glenn Chong, kaya taga Leyte po si Sir Ivan. So anyways, before tayo mag-jump po sa ating next topic, i-shout naman natin si Liway Tanso. Nandiyan po si John Kuan, Teresita Tamalewan, hi to Mama Maria Cristina F. Manimbao, Romana Manuel, hi to Elizabeth De Leon, nandiyan po si Michael Vequera, hi to Jelen Quezon, Chloe Braganza, nandiyan po si Leonardo Manansala, i-shoutout po natin si Christina Dugay, hi to Melz Fernandez, Christina Dapitan, Rose Guevara, nandiyan po si Biyahe ni EJTV from South Korea, hi to Arturo Garcia, nandiyan po si Nonoy Floren Hills, hi to Joyful Pinay, Eloisa Villanueva from Hong Kong. Kasama rin po natin si Elsie Adaman, si Mon Flower, Evangeline Rerolie, hi to Mama Iti Baisa, Aspernito, si Kemi, si Billy Chu, Evelyn Reyes, Rex Barber. Nandiyan po si Ashen, si Mon Official, Ophelia Amos from Burungan City, hi to Rodolfo Rabor, hi to Jemson Regine of Cute Pardo, Cebu, and hi to Ma'am Evelyn Garcia, and hi to Monet Bormio and Josefina De Vera. Inisa ka lang makaabay para disertan tayo. So anyways, dito tayo po sa vlog po ni Mike Abe kasi nga siguro nabalitaan na natin na meron lang pong controversial na issue ngayon ang DepEd makabayan kasi nga 'di ba maraming yung balita, may balita ngayon na talagang tinitira lang ngayon si BP Sara
Kasi nangyari dito na merong 19,000 lahat na mga ghost students dyan po sa DepEd mga kababayan, under po ng DepEd, na kung saan hanggang ngayon, yan po yung sinusuportahan pa rin po ng gobyerno natin, ng pamahalaan natin. So napakalaki na po ng budget na nawala po sa gobyerno natin, nandun po na bulsa ng isang kurakot po na opisyal. At alam niyo ba, nangyari kasi ito mga kababayan sa panahon pa po ni FPRRD. Kaya nga yung mga tao ngayon nakaganon po kay BP Sara mga kababayan. Kasi nga si BP Sara, siya po ay DepEd Secretary. Pero bakit hindi ho yan ipinaalam ni BP Sara mga kababayan, at bakit ang nakalam niyan yung mga mamabatas? Di ba? Hindi kaya tinakpan niya makabayan. Baka siguro alam niya noon pa, pero tinakpan na makabayan. Pero at least lumabas na po ngayon yung issue na yan. So for more details, let's watch this. Grabe ito, meron daw ghost student, may multo na mga estudyante sa Department of Education. Ganun ba yun? Ito ho, sinasabi, pinag-usapan sa Senado with Senator Sherwin Gatchalian. The findings of the previous audit team, but as I've said before, moving forward, we're going to look into that. According to Malonzo, they received reports that there are some people who are trying to take advantage of the voucher program. I think for some schools that have less than 10 or 1 out of 100 VPBs, I think this may be a mistake, an honest mistake from the school. But when the numbers reach hundreds, this is really a significant issue. Gatchalian also sees loopholes that could open the scheme to abuse. Very enterprising people will put up a school, so get as many as vouchers as possible by attracting as many students as possible. No? And in that process of attracting students, the students might be legitimate or might not be legitimate. The Department of Education assured the Senate they are investigating the issue. Also discussed in the hearing was Grabe, Alam nyo, ang tinatayang numbers ng mga estudyante na pinaniwala ang, sabi nga nila, ghost student, na may ginagastos ang pamahalaan napakalaki, pero wala naman parang estudyante. 19,000 more or less na mga estudyante. At nangyari daw po ito noong nakaraang administration pa. At hanggang ngayon, mukhang problema pa rin na hindi nare-resolve ng Department of Education. So, basic Education, Committee on Basic Education po yung nag-imbestiga. Nakakalungkot ito. Alam po niyo bakit? Alam ba ninyo na 750 billion ang budget ng Department of Education para pagandahin ang education at magkaroon ng magandang kinabukasan ng ating mga bata? Eh bakit ito mga program na ito, mga project na ito, pinagdududahan na may mga multo? Sinabing multo, mga ghost student, wala namang estudyante pero ginagastusan na napakalaking halaga. Sumalawakang sabuatan ito na kailangan na imbestigahan. At yun sinasabi, nag-iimbestiga yung Department of Health, pero Department of Education, pero until now hindi ma-resolve. Nangyari daw ito na nakarang administrasyon at ngayon ay pumuputok ito mga balitang ito. Sayang yung pera. Ang layunin ng ating gobyerno, bigyan ng magandang kinabukasan ng mga bata. Kaya binubusan ng pondo. Under 1987 Constitution, ang Department of Education, number 1 every year. Ang pinakamalaki ang budget na ibinibigay ng Executive Department para nga maigabay, maturuan at magandang buhay ang mga bata. Ang pag-asa ng bayan mula sa kabataan. Kaya ginagastusan. Eh kung wala naman palang estudyante, pero may malaking pondong ginagamit, kaya nga naging ghost student, walang estudyante pero malalaking project ang pinagkagastusan ng pera ng bayan. O edi may racket, may something. Eh dapat yan ang pagtuunan ng pansin ng ating Department of Education, bilis-bilisan ang investigasyon. Bakit nangyari ito noon? At ganun karami, more or less 19,000 na estudyante. Wow! Okay? So kung paano nangyari ito, malawak na sabuatan. Pero inuulit ko, hindi ito kasalanan ng kung sino man sa ngayon inimbestigahan, pero merong responsibility and accountability ang Department of Education. Nagawin, bilisan, para matigil ang ganitong mga magastos na mga programa pero hindi naman nalalagay sa tama.
Nanghihinayang si Senador Sherwin Gatchalian dahil siya yung chairman ng committee at bakit may ganito. Ay alam niyo si Gatchalian, isa po yan sa mga nakatutok na nung araw pa kilala ko yan na talagang gusto niya ay maging magandang kinabukasan ng bata sa tamang pag-aaral at gastos. Laging binibigay ng ating Senado priority, nagbigyan ng malaking pondo ang Department of Education. Pero kung ganito naman, kaya nga ang tanong anong ginagawa ng ating sekretary? May pagkukulang ba si Vice President and Secretary Sara Duterte ng Department of Education? Sobrang ba siyang busy? Hindi niya nakikita ito? Bakit tumagal ito ng ganito? Ilang taon na yan? At nangyayari pa rin daw umano? So, merong kalokohan. So, dapat ay may pa nanagutan kung sino. Baka siguro tinakpan niya mga kababayan, baka siguro pag-akala niya baka makalusot lang po. Pero ang problema kasi dito at nakakainis mga kababayan, ang dami pong time ni Bibi Sara na magpa-limelight, di ba? Marami siyang statement na ilabas dito kapag feeling niya na sinisiraan niya dito ng mga Marcos supporter, ginagawan siya dito ng mga issue na makakasira sa kanya mga kababayan, di ba? Nababalbas kagad siya ng statement dito. Pero bakit siya hindi umaksyon dito? Kasi nga DepEd yung naka-hotset ngayon mga kababayan, di ba DepEd? So dapat siya po dito ang manguna para mag-imbestiga po sa issue na yan para po hindi mag-isip yung taong bayan na may kinalaman sa itong mga kababayan o hindi ba kinalaman, baka may alam siya dito pero pilit niyang pinagtatakpan mga kababayan, di ba? Siya dapat dito ang manguna at saka doon may time pa nga siya na pumunta doon sa rally mga kababayan. Di ba may time pa kasi pumunta dun sa rally, pero dito po sa issue ng 19,000 lahat ng mga estudyante, ghost student mga kababayan, at saka magkaano po yung isang estudyante mga kababayan? Do you think 1,000 lang ang mga support na binigay doon? Siguro 2,000, 3,000, hindi natin alam, pero under investigation naman ho yan. Pero ganun talaga, 19,000 na tao, estudyante, magkaano lahat mga kababayan? Ilang milyones po ang nakurap po nung past administration, di ba? So ngayon, mga kababayan ko, dahil napag-usapan na natin, ito pong si BP Sara, kasi meron siyang interview day ago mga kababayan tungkol dito kasi meron pong reporter nagtanong sa kanya kung napag-usapan ba daw nila yung tungkol po sa politika kapag magkausap sila or nakausap pa sila ni FPRD at sa BP Sara mga kababayan tungkol daw sa politika. Kasi nga 'di ba kitang-kita ho natin during po doon sa Liwasang Bonifacio na rally nila, 'di ba nanawagan po sila si Panelo, si Roque, itong si Glenn Chong na tatakbo daw this coming 2028 si FPRD at saka itong si BP Sara mga kababayan. Gusto nila na magkatandim daw yung papa at saka yung anak na si BP Sara. So ngayon, tinanong po ng reporter kung nagkausap na ba sila tungkol po sa plano sa tatakbo mga kababayan sa year 2028. Ito po ang kanyang sagot. Isa-isa namang sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mga tanong tungkol sa politika at iba pang mahahalagang issue ng bansa sa pagbisita niya sa Cambodia. Kabilang na dyan ang tungkol sa plano nila sa 2025 elections at ang relasyon ng mga Duterte at Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. On separate occasions, the President and the former President similarly expressed concerns over my well-being. I assured them that I would take care of myself as I carry out my duties and responsibilities as Vice President. Maraming napaisip sa pahayag na ito ni Vice President Sara Duterte na sinabi niya noong Martes bago tumulak papuntang Cambodia. Pareho raw nag-aalala sa kanya sina Pangulong Bongbong Marcos at ama niyang si dating Pangulong Duterte pero hindi na niya idinitalye kung bakit. Sa kanyang pagbisita dito sa Phnom Penh, Cambodia bilang presidente ng Southeast Asian Ministers of Education Organization o SIMEO, nagkaroon ng pagkakataon ng media na tanungin si BP Sara tungkol dito. Paliwanag ng bise, marami raw kasi nagtatanong kung ano ang plano nilang mag-ama sa papalapit na 2025 midterm elections. Hindi kami nagdidiscuss ng politika ni President Rodrigo Duterte. Noon man, bago pa siya naging president, nung naging president siya, hanggang ngayon, hindi ganyan yung relationship namin ni former President Rodrigo Duterte. Hindi rin lingid sa kaalaman ng marami ang lamat sa relasyon ng mga Duterte at Marcos, bunsod ang sunod-sunod na banat ng dating Pangulo sa Administrasyong Marcos. Kaya nang kamustahin ang bisi kaugnay rito, ang sagot lang niya. With regard naman to President Bongbong Marcos, hindi namin pinapag-usapan yung mga
paniniwala ko or stand ko or opinion ko sa mga national issues. Okay, so may tanong ako mga kababayan. After po doon sa rally sa Davao City, yung first nila na pre-rally mga kababayan, di ba binanatan po ni FRD si PBM? Do you think hindi nakausap po si PP Sara at saka si FRD sa tungkol po sa politika mga kababayan o sa politiko? And after po sa rally ng Liwasang Bonifacio, hindi ba nakakausap si FRD at saka si BP Sara mga kababayan tungkol sa politika? What do you think? Para sa akin, parang nagsunod talaga eh. Ang hirap talaga paniwalaan mga kababayan na hindi po nakakausap si FRD at saka si PP Sara. Napaka-imposible talaga para sa akin ha. Napaka-imposible talaga mga kababayan. Ang hirap po paniwalaan, hindi po wala silang communications. Kasi nga, siyempre, may mga advisors sila. Diyan po si Panilo, diyan po si Bungo, si Rocky. Kasi nga itong mga gunggong na to, siyempre, mga yung mga kababayan, mga sip-sip kasi yan ng mga Duterte kasi nga meron silang political interest dito, ginagamit nila si FPRD. At para po maganda ang tandem po ng Duterte at saka at tataas naman po dito yung moral ng Duterte mga kababayan, dapat i-absorb po nila itong si PP Sara na para po magkausap si FPRD at saka itong si PP Sara mga kababayan. Hindi po maniniwala si Sir Ivan, hindi po nakausap si FPRD at saka si PP Sara mga kababayan. Para sa akin, nasinungaling talaga eh. So anyways mga kababayan, ipapakita ko rin po sa inyo. Meron pong isang loyalista na in-interview po ni Papa Ben. Ano ba ang masasabi niya dito sa leadership po ni PBM? So for more details, let's watch this. Yung sinasabi po ni Duterte na sa pasyal-pasyal yung ating Pangulo, hindi po yung pasyal-pasyal. Yung pinuntahan po ng ating Pangulo doon po sa ibang bansa para maghikayat po tayo ng investment. Kasi alam mo nyo naman po na nanggagaling tayo, naghihirap tayo doon sa ilang taon na dumadaan na pandemic. So ngayon gustong ibangon po ni Pangulong BBM yung ating bansa para tayo po'y umunlad. Hindi naman po tayo pupunta po ang ating Pangulo doon sa ibang bansa kung hindi siya inimbitahan. Inimbitahan siya para po sa ating kabutihan ng ating bansa. Sir, ano po masasabi nyo sa mga ginagawang pagtrato ng China sa ating mga kababayan dito sa lugar ng West Philippines? Yung masasabi ko sa China, wag naman kaming yung para bang sobra-sobra ng panglalait nyo. Hindi na tama po 'yon. Kung hindi para sa inyo, hindi para sa inyo yan. Sa amin po yan, para sa amin yan. Yung lugar na yan. Pakiusap na lang po sa China. Sana tumigil na sila. Dahil hindi naman po para sa inyo yan. Para sa Pilipinas po yan. Kami po ang makikinabang dyan para umunlad po ang aming bansa. Yun po ang pinagbutihan po ng aming Pangulong Presidente Bongbong Marcos na hindi po talaga siya papayag na ibibigay po sa inyo yan. Dahil kami pong mga Pilipino, kami po ang dapat makikinabang dyan. Sir, follow-up question po. Ano po masasabi nyo sa mga Philippine Coast Guard na talagang down to earth ang kanilang pagpapakumbaba para maipanatili ang kapayapaan dito po sa bansang Pilipinas? So hanga ako sa Philippine Navy, kahit down to earth na sila, nandun pa rin yung puso nila pagmamalasakit sa ating bansa at sa ating mga kababayan na hindi tayo hantong sa ganon. Nandun pa rin po ang iniisip nila tayo, hindi iniisip yung iba. Na kung sakali man talagang pupatol sila, kayang-kaya natin. Ang problema nandito sa ating mga kababayan. Dahil dinidipinsahan rin nila yung ating bansa, dinidipinsahan nila yung ating mga kababayan na hindi hahantong sa ganon. Ano masasabi mo dahil yung West Philippine Sea pala ay may likas na yaman at natuklasan. Kaya ayaw pala ito ibigay, ganoon na lamang nila ipagtanggol sa atin at kinukuha itong West Philippine Sea dahil may mga langis pala ito. Kaya nga po gumagawa po ng paraan yung ating Pangulo na magkaroon tayo ng buhunan na para po dyan sa West Philippine Sea na yung langis dyan na nakaimbak, hindi po para sa China. Kaya po,
pinagbutihan po ng ating Pangulo na tayo po ang gagawa dyan, na hindi po mapupunta sa iba. Sir, ano masasabi mo, sir, dahil ito daw may lumalabas na balita di umano na itong West Philippine Sea ay binigay daw ni former president si China. May Aba, agreement daw. may agreement. Bakit ngayon lang po pala lumabas yan, yung agreement na yan? Dapat tama po siguro, hinala ng tao, at bakit hindi po maalis-alis yung China dahil dyan sa agreement ng ano na yan, yung dating government. Dapat, kung gusto man nila makipag-ano rin sa China yung dati, dapat hindi nila inaano yung ating ari-arian. Ari-arian po ng Pilipinas yan eh. Bakit ginagawaan po ng agreement yan? Na hindi naman sa kanya. Para po sa taong bayan po yan. Ang makikinabang dyan, hindi lang presidente, hindi lang si senador. Ang makikinabang dyan, buong ano ng Pilipinas. Para po tayo umunlad. Kaya yan po, pinupursige po ni BBM na para po sa atin na tayo po ang maglikha dyan para po sa ating bansa. Kaya nga po, panawagan po sa Amerika na kipag-ano si BBM dahil po dyan sa yaman ng West Philippine Sea para po matulungan tayo ng Australia, Amerika, kung sino man, para po yung kita na yan mapupunta po sa Pilipinas. Hindi po yan na mapupunta lang po sa China. Sir, Hindi po maganda yan. Salamat po. Sir, follow-up question po. Ano po masabi niyo sa panukala ng ating presidente Duterte na iwalay ang Mindanao? Bakit hindi niya po ginawa noong time na siya po yung presidente? O yun ang magandang tanong. Bakit po ngayon po gusto niya ihiwalay yung Davao, yung Mindanao sa Pilipinas? Alam niyo kung bakit? Tagilid niya kasi siya. Takot sila yung mga anong ginagawa nila nung nakaraan. Takot sila maano po yon sa korte. Kaya gusto nilang mabukod yung Mindanao dito sa Maynila para sila naman ang mamumuno doon, walang makapasok na mga batas na para sa kanila. So, ibig sabihin nun, bali sila po yung magiging patas sa Mindanao. Sila na po yan. Kasi Mindanao na yan eh. So, hindi na sila saklaw ng Bisaya. No? Hindi na sila saklaw. Kaya yan ang gusto nila mangyari. Sir, ano masasabi natin sa Australia at US na kung saan handang-handang protektahan ang ating Yun, Pilipinas? magandang tanong. Hanga ako dyan. Nandyan sa puso nila na makapilipino sila. Hindi sila katulad ng China na mapang-api. Sila mapagmahal sa kapwa. Katulad natin mga Pilipino. Kasi kung ano mang gagawin po ng China sa atin, nandyan po ang Australia at Amerika. Dahil pusong makajos po yan. Yung mga yan. Hindi po yan pusong satanas. Pusong demonyo. Yung mga pusong demonyo, dapat manahimik na lang muna kayo. Kasi hindi pa para sa inyo. Sir, ano masasabi natin sa panghihikayat ni Pangulong Bongbong Marcos itong foreign investor na kung saan gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na magtayo ng planta dito sa ating bansa Pilipinas? Ayun, napakaganda. Baka magtayo ng yung planta niya yung taga-ibang bansa, mga investors. Kasi di na kailangan mag-abroad pa ng ating mga kababayan. Dahil nandito na ang trabaho. Hindi na tayo maghihirap sa dami mag-investment dito. Dahil tayo mga Pilipino, talagang pag sinabing trabaho, trabaho tayo eh. Masipag tayo, yan ang gusto nila eh. Para gusto man tayo bansa, para dito tayo, yung manufacture nila, para tayo hindi na pupunta sa kanila, nandito na tayo. Malapit pa tayo sa pamilya. Oh. Yun po ang ano ko. Sana po, ito yung masasabi ko, hanga po ko sa inyo, Australia, Amerika, kung sino man yung bansang po sa amin, nakipagtulungan, believe ako sa inyo. Mensahe mo na lang sa ating Pangulong. Mr. President, mensahe ko lang po, huwag mo na pakinggan yung ibang naninira. Nandito ang mga Pilipino sumusuporta sa iyo. Patuloy mo lang
ang dapat gawin mo para sa kabutihan ng taong bayan. Kapag may maninira po sa ating Pangulong PBBM, kukortin yan ni Sir Ivan. Yan po totoong loyalista mga kabayan. Di ba yung si Manong, yan po totoong loyalista na talagang full support dito kay PBBM sa ating Pangulo, sa kanyang mga programa at mga ginagawa. Alam na alam nila at sa nakita nila yung maganda pong plano ni PBBM. Unlike doon sa isang self-proclaim na loyalista na mga kabayan, abay puro naman paninirang gunggong na yon. At sa yung vlogger rin po na loyalista daw, puro rin po tira kay PBBM. Gunggong talaga mga self-proclaim po na mga loyalista, pero iba ang kanilang pakay mga kabayan, paninira po. So anyways, yan po ang nakal ng mga balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Panginoon, Ikaw ang aking lakas, aking pag-asa at aking kagalakan. Kailangan po kita sa lahat ng oras. Pakiusap, protektahan mo po ang aking pamilya, mga kaibigan at sino mang magbabasa nito. Dalangin ko na may kamay ng Diyos ang hindi titigil sa pagtulong sa atin sa mahihirap na sandali ng buhay. Naway alisin ng Diyos ang ating pasakit, mga alalahanin at problema at palitan ang mga ito ng kalusugan, kaligayahan at kapayapaan. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.